Good morning po sa inyong lahat. Pag-usapan natin itong bagong survey po na nilabas ng Pulse Asia na tinatawag na Pulse Asia. Yan. Sabi nito, sang-ayon ka ba? Yung nilabas po kasi nila ay trust rating ni na PBBM, ni VP Sara at ni Duterte. At saka ito pong tanong kung sang-ayon ka ba sa paghain ng impeachment case laban po kay Sara. Okay, so lumilitaw po, baliktad na ngayon. Nung bago pa rin impeachment, merong survey nun, kung nagkakamali. Majority ng mga Filipino, pabor, di ba, sa impeachment ni Sara. Ngayon naman, I don't know kung anong company yun, ito naman, dito sa Pulse Asia, 50% daw po hindi sang-ayon. 26% sang-ayon, and then yung hindi masabi ay 21%. Yung tatanga-tanga, di sapat ang kaalaman, 1% lang. Hindi ko alam kung saan sila nag-survey. Meron na ba talagang nakakapagsabi na nagsa-survey talaga si Pulse Asia sa masa? At saka very timely itong mind conditioning na ito na inilabas, nag-survey ng May 6 hanggang 9, di ba? Tapos ngayon na 26, 20 days after saka inilabas. Dahil June 2 magsisimula na ang impeachment. Diba? Para sa akin, kahit na ano pang survey ang lumabas, wala na po itong credibility itong mga surveys na to. Bakit? Yung nangyari nung nakaraang election lang eh. Diba? Baliktad. Wala ngang nakapagsabi na survey firm na makakapasok at makakuha ng mataas na mga boto, lalo na si Bam Aquino. So, ganoon din si Kiko Pangilinan. Sinasabi nung iba, nasa bandang kulelat, nanganganib matalo. Pero baliktad, di ba? So, yung nandun ng pasok sa Magic 12, walang iya, nasa kangkungan. So, hindi ito reliable. Ang purpose lang naman ng mga surveys na to is mind conditioning. Di ba? So, ito pa. Sang-ayon ka ba o hindi sa pag-aresto kay ex-President Duterte para harapin ang kaso sa ICC. So 58% naman daw po ang hindi sang-ayon. Ano to? Ganito na bang ibig bang sabihin, Pulse Asia, ganito na kamangmang ang mga Pilipino? Nawala na silang sense of accountability, 'di ba? JCRN TV. Wala nang accountability. Puro Duterte na lang, Dutertards na lang. Wala nang hustisya. 'Di ba? Yeah, I agree. Hindi talaga mapagkakatiwalaan. Di pala, kitang-kita na eh. Oh. Ito, survey. Awareness and trust rating. So, trust rating daw po. Tingnan nyo ha, kay PBBM, lahat ng mga Pilipino na natanong nila ay aware na siya ang presidente. Kay Sara at kay Digong, hindi po nila alam, may mga tao pong hindi nila alam kung sino si Vice President Sara at kung sino po si former President Duterte. hindi sila aware. Now, pagdating po ron sa trust, big trust. So, kay lamang na naman si Sara. Sabi ko kasi yung kailan ba naman lumang si BBM dito eh. Pulse Asia at saka sa Publicos. 'Di ba? Alam niyo naman ang Publicos, yun ay yung kanilang CEO ay political strategist. So the entire company is part of the grand strategy na ginagawa nila para pabanguhin ang pangalan niya. So rito naman, itong Pulse Asia, kung titignan nyo itong Pulse Asia sa Google, makikita nyo ron, binabanggit ay ito yung nagsisilbi noong panahon ni Duterte na tagapag-promote sa kabila ng negatibong na nangyayari. Halimbawa, tumaas ang presyo ng bilihin. Yung trust rating niya, performance rating ni Duterte, ilalabas nila napakataas. Na as if may inaabangan ganong klaseng pangyayari kaya nag-survey. Diba? Ito pa. Dito rin, so trust rating pa rin. Yan. So buong Pilipinas daw po, 32 lang si PBBM. Tapos si Sara, 50. Si Digong, 63%. Yung mayor na nakarehas. And then undecided. Okay. Mataas si PBBM sa lahat.
And then distrust, pinakamalaki si PBBM. Diba? So ganitong klase na mind conditioning ng Pulse Asia. Kamote na lang talaga yung magpapaniwala rito. However, marami naman po talagang maniniwala kasi nga survey yan eh. Diba? Sabi ko kasi yun nung una, do not kill the messenger. Diba? Tignan natin yung numero, yung gano'n ng pagtingin ng mga datos. Tratuhin natin sila para from there makakapagsimula tayo ng next move. Anong gagawin natin? We can plan. Kasi sa ganito, ito yung bilang. Diba? Masarap gawin yun kung reliable eh. Anak ng potsa, pagka ganito, hindi reliable. Diyos ko, kaya gusto lang nilang pahiyain ng presidente eh. So paano ka magkakaroon ng trust rating? Si Sara, pagbabanta-banta ginagawa, paninira sa mga kalaban niya sa impeachment, yung magiging prosecutors. Binabaan niya, ilan doon ang natalo. Di ba? May nanalo, isa lang. yung pagpunta niya dito sa amin sa QC, nagkakataon hindi niya kilala yung kongresista na kaalyado ng Pangulo. Hindi niya nabanatan. Yun ang purpose niya talaga eh. Manira. Di ba? Tapos magtitiwala ka pa sa ganun. Sus Maria Josep. Di ba? Ginagawang mga bobo ang mga Pilipino. Mina-mind conditioning na ang Pangulo ng Pilipinas ay hindi mapagkakatiwalaan. Mabuti pa si Tatay Diggs. Hindi lang majority ng mga Pilipino at kay Sara, kalahati ng mga Pilipino. Nahiya pa. Di pa ginawang 60. Diba? But anyway, ano man ang ilabas nila ng mga surveys pong ganito, isa lang po ang maliwanag po dito. Ang maliwanag po dito, si Digong ay nakakulong pa rin sa dahig, sa ICC. Diba? Para panagutan yung kanyang mga kaso ng pagpatay dito sa Pilipinas. And then, ito naman kay Sara, sa impeachment niya, diba? Ano man sabihin nila rito sa mga mind conditioning surveys nila, matutuloy at matutuloy pa rin ang impeachment trial. Guilty man nila o hindi, ang importante rito, di ba? Lalabas ang mga ebidensya. Hindi man siya sumagot ng maayos, di ba? Mabubuyang-yang yung mga ebidensya laban sa kanya. Yun ang importante. Di ba? Ganun yung diyan, dapat na mangyari. Malaman ng taong bayan ano yung mga ebidensya laban sa kanya. Meron ba o wala? 'Di ba? Kung wala, magkanta kayo ng public apology. 'Di ba? For destroying her personality. Pero kung meron, pakulong niyo na. 'Di ba? That's right. Yan yung pinakamali. Kasi false Asia. There you go. All right. Okay, iwan muna natin.